Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Isang fast food chain sa Marikina ang nireklamo ng sarili nitong mga empleyado. Bukod kasi sa hindi maayos na pagpapasweldo, nagbabanta pa raw ngayon na magsara ang kumpanya ni Dr. Hayden Co. Sr. At ang masakla pa, ang perang kinaltas para sa kanilang ibang benepisyo, hindi rin raw niremit ng kumpanya. Pakinggan natin ang reklamo. Panoorin po. Dati po, sa panahon ni dating presidente nito na si Mr. Espinilla, maganda po yung kanyang patakbo. Wala pa kaming problema doon. Lahat ng benepisyo sa amin, ibinibigay po niya. Ngayon po, nung nagpalit po ng presidente, doon po nagkaloko-loko yung aming mga benepisyo sa trabaho namin na eto nga, pati sa pasahod namin, naging partial-partial. Umaabot po yan ng, kunyari, sahod, ngayon, cut off na ngayon. Aabutin pa po yan ng 1 linggo bago matapos ang sahod. Hanggang nagpapang-abot po yung another payroll. Kasi dati po, ATM yung aming sweldo. Nung nagpalit po ng presidente, kagaya kay napunta kay Mr. Domingo Ifurong hanggang kay Dr. Hayden ko hanggang ngayon, yung po naging tuloy-tuloy yung naging hulugan po yung sahod namin na nanggagaling mismo na sa kaha. Minsan pag sinabi nilang wag kukuha ng pera, wag muna kayong magsasweldo, kinitis namin yun na wag muna magsweldo. Okay. Para sagutin ang reklamong yan, kakausapin po natin ang mismong namumuno sa kumpanya, si Dr. Hayden Co. Sr. Magandang hapon po, Doc. Hello, good afternoon. Okay. Doc? Hello? Opo, Yeah. magandang araw po, Doc. Doc, napanood niyo po yung Hindi, footage wala po? akong TV dito sa clinic Okay, sorry po. Yung pong reklamo ng mga empleyado po ninyo na hindi raw po kayo nagpapasahod ng tama at the same time, yung po raw kanilang mga benepisyo para sa SSS, PhilHealth at kung ano-ano pa, kinakaltas daw po sa kanilang sweldo pero hindi po nire-remit. Teka. First of all, lilinawin ko muna, hindi ako nagpapatakbo ng Tres Pares. Okay. I was never involved in the operation. So ano po kayo doon, sir, Doc? Kasi I will give you a brief background. No? Itong kumpanya na ito, this was set up because by our cell group, yung Bible Study Cell Group. Sir, may-ari po ba kayo or hindi? Hindi, kasi parang grupo ito eh. This is a group of Bible study group na okay, members. Sir, kung hindi po kayo may-ari, kung hindi po kayong presidente, bakit kayo po ang inireklamo? Binaksak sa akin yung problema eh. Bakit po binagsak sa inyo? Late 2009. Actually, itong original na may-ari nang nagpapatakbo si Mr. Espinilla. So sir, ano pong involvement nyo, Doc, sa kumpanya, Doc? Ako, wala. Totally wala eh. Actually, wala. Wala po kayong kinalaman sa kumpanya? Hindi ako nakikialam eh. So bakit po kayo ang irereklamo, Doc? Kasi itong huli, yun nga ikakwento ko eh. Sige kasi itong bandang December 2007 or 2008, ang report ni Mr. Espinilla, yung original president na sinasabi nila maganda magpasweldo, sa amin, sa stockholder, is nalulugi na almost 900,000. Okay. Okay, so nag-take over si Mr. Ifurong. Ako, I was never involved. Siya nagpatakbo, lalong napasama. Okay. Lalo lumubok ng gusto. Okay. Tapos kinausap ako ng bandang, I think it's 2009, late September, October, kung pwede ako magpahiram ng pera muna sa kanya, sa kumpanya para bayaran ng mga rental na arrears. Sige po. So, pinahiram ko ang 300,000 mahigit pang bayad sa mga utang. Okay. Pagkatapos, after a few months, sabi sa akin, pupunta siya sa States. Bantayan ko muna. Iniwanan na ako. Ako sumalo ng lahat ng problema. Okay. So, in other words, kaya nga po, kayo po ang nagpatakbo one way or the other at one point in time nung kumpanya. Really involved. Hindi ako pupunta, hindi ako tumitingin ng operation. I assign only somebody to look after the okay, Doc, para maging kaha, para magbantay ng kaha. Okay, bantay pero ng kaha. Pero hindi namin kaya bantayan ng 24 hours, yun ang problema. Opo. Doc, walang kinalaman po sa kaha kung anong paman. Ang may kinalaman po dito ngayon, kaya kayo natawagan,
ay tungkol po nga doon sa mga pagkakaltas ng mga benepisyo para sa SSS at PhilHealth kung ano-ano pa na hindi naman po nare-remit. May katapat po na kaso yan, sir, estafa. At the same time, yung pong pag-hold ng mga sweldo ng mga empleyado, may katapat po na kaso. I'm just letting you know po, Doc. Kasi sir, bakit hindi po nireklamo yung tunay ng mga may-ari na binabanggit nyo kung talaga sila may-ari? Bakit po kayo, Doc? Naghahanap sila ng kasi ako yung pinapasok ni Dr. Edenco Sr. Pero you can ask them yung mga karamihan ng empleyado. In fact, during the meeting, nagpasalamat din sila sa akin. Shortcut po natin. Bakit hindi niyo po kausapin yung sinasabi niyo may-ari na pumunta ng abroad? Nandito na po ba? Nandito sa Pilipinas? Wala na yung may-ari na isa, nag-give up na si Mr. Africa na kaso sir, kailangan sir Doc, pabalikin niyo po yung dating yung mga may-ari na sabi niyo nasa abroad. Dahil kung hindi, kayo po ang sasabit dito, Doc, dahil kayo po ang nireklamo. Dapat hindi. Bakit ako nare-reklamo? Hindi ko po alam. Muna sa kanya. Baka pwede ko kayong sinabi ko. Baka pwede ko kayo humira muna kay Dr. Vicky Bello para bunuan po yung mga sweldo ng mga empleyado. Hindi ako never na-involved ako sa operation. Kaya nga sabi ko nga Okay, sige po. So ano po ang gagawin natin ngayon sa mga empleyado natin? Sarado nga yung kumpanya. Lugi akong 2 million Nalugi ka ako ng 2 million? nalugi pa ng 2 million. Okay. Inabuno ko ng inabuno dahil yung cheque kong ginamit kong pambayad ng mga utang na dati ng utang ng kumpanya. Ba't nyo po tinanggap yung responsibilidad na yun? Sabi sa akin sana ho nung in-offer sa inyo ng kaibigan nyo, sinabi nyo sana, I don't want that kasi palugi na pala yan. Tininan nyo sana ng libro, doktor pamanting kayo. Di ba? Palubog ka na pala. Tapos pupunta sa akin, hindi ko papayag niya. Sandali, nag-immigrate na yun. You Alam mo would yung have looked time na bantayan lang ang kahapage. come on, Doc. Sabihin, bantay lang, taga-bantay ng kaha? Of course. You would. Accept. Wala. Ako, hindi nagbabantay. Pinapunta ko. Leg, Doc. I wasn't born yesterday, believe me. Alam mo naman, di ako pinanganak kahapon. Doc, wala naman sigurong, lalo pa kayo, edukado kayo, sabihin sa isang tao, hoy, Doc, taga-bantay ka ng kaha. Meron bang ganon? Papayag ka? Sabi mo ka mo, Doc, pumayag ka sapagkat nakita mo na may potensyal yung kumpanya, tapos ngayon nag-invest ka ng pera. So that makes you also responsible. The mere fact na ikaw ay nakipag-invest ng pera dyan sa kumpanya at ikaw ang namamahala, kaya ikaw ngayon ang nireklamo ng mga empleyado. So magkakaroon po ng kaso ito ngayon sa SSS, sa PhilHealth at sa DOLE. Okay? Yun lang po, Doc. So, ilalapit po namin ito sa kinaukulan at sasabit po yung pangalan nyo dito, Doc, dahil maraming mga empleyado, kayo po ang itinuturo at hindi po yung mga binabanggit yung pangalan, believe me. Teka muna, sandali, Mr. Tufo. Opo, Dr. Heidelco. This is a corporation, no? Bakit akong ini-involved? I was never the president. I was never the operating man, I was never. In fact, I was never involved. Okay? Sige po, Doc. Sagutin niyo lang po yan sa SSS. So, sa ngayon po, Doc, wala kayong gagawin? Wala kayong gagawin, Doc? Sa site. Wala po kayong gagawin, Doc, sa ngayon? Wala, sarado pinagbigyan ko sila. Nakabunon pa ako ng 100,000 ulit dahil yung rental, hindi nila binayaran. So, wala po kayong gagawin ngayon sa mga empleyado? Pabayaan